Lumaki sa marangya at komportabling buhay si Alfred. Ang tatay niyang si Emilio ay nagmula sa mahirap na pamilya. Ngunit dahil sa pagsisikap nito, ay nagawa nitong makaahon sa kahirapan. Nagmamay-ari ang pamilya ni Alfred ng malawak na nyugan, palaisdaan, manukan at taniman ng lansones at rambutan sa kanilang baryo. Isa lamang ang kapatid ni Alfred. Yun ay ang nakatatanda niyang kapatid na si Andres. Ang kanilang ina naman ay namatay noong binatilyo pa lamang si Alfred dahil sa colon cancer. Dahil bunso, ay lumaki si Alfred na nasusunod palagi ang gusto at luho niya. Hindi niya na itinuloy pa ang kanyang pag-aaral dahil alam niya na kahit hindi siya mag-aral at magtrabaho, ay mabubuhay siya sa dami ng pera ng kanyang ama. Alam ni Alfred na kapag nawala ang kanyang ama, ay dalawa lamang sila ng Kuya Andres niya ang maghahati sa lahat ng ari-arian nito. Hindi man niya nais mamatay ang kanyang ama, ay hindi na siya makapaghintay na mapunta sa kanya ang parte ng kanyang mana. Dumating na nga sa punto na masyado nang sabik si Alfred na makuha ang kanyang mana. Nais niya nang malaman kung magkano ang perang makukuha niya dahil may balak siyang magtungo sa syudad at doon na manirahan. Gusto niya nang umalis sa baryo nila dahil alam niya na mas magandang mabuhay sa lungsod, lalo na kung marami siyang pera. Isang umaga, tahimik na nag-aalmusal sina Alfred at ang kanyang ama na si Emilio. Wala roon ang kapatid niya dahil nakabukod na ito at may sarili ng pamilya. Hindi mapakali si Alfred dahil kanina pa siya may nais na itanong kay Emilio at nag-iipon lang siya ng lakas ng loob. Alfred, iho, ayos ka lang ba? Kanina ka pa parang balisa dyan. May problema ka ba? Wala naman po, Papa. Ano kasi, may gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Ano ba yon? Sige lang, magsalita ka. Papa, posible bang makuha ko na po ang mana ko? Natigilan si Emilio at mataman siya nitong tinitigan. Bumakas ang pagtataka sa mukha nito sa tanong na yon ng kanyang anak na si Alfred. Hindi pa posible yun, iho. Makukuha mo lang ang mana mo kapag wala na ako sa mundong ito. Teka, bakit mo nga pala naitanong yan? Mangyaring gusto ko po kasi magtayo ng sarili kong negosyo, Papa. Ayoko pong umasa sa inyo habang buhay. Matagal ko na po itong plano pero wala po akong budget kaya hindi ko magawa-gawa. Hindi ba pinapamahala ko na sa iyo ang manukan? Bakit hindi na lang yun ang hawakan mo? Mas magagabayan pa kita at ng Kuya Andres mo. Hindi ko po gusto ang manukan, Papa. Ang gusto ko, negosyo na ako mismo ang bubuo. Saka, hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko? Ayoko nang umasa sa inyo, lalo na kay Kuya Andres. Panigurado na tutulong nga siya pero marami akong maririnig sa kanya na kung ano-ano. Ginagabayan ka lang ng kuya mo. Huwag mo sanang masamain yun. Pero matanong lang kita, ano bang negosyo ang iniisip mo? Isang construction business, Papa. Magsusupply ako ng mga construction material sa mga malalaking proyekto. Malaki ang kita sa ganun, lalo na kung sa Maynila ako itatayo ang negosyo ko. Natahimik si Emilio. Nahulog ito sa malalim na pag-iisip at dahil doon ay umasa si Alfred na papayag ito sa hiling niya. Iho, hindi simpleng bagay ang hinihingi mo. Alam ko naman yun, Papa. Pero isipin niyo na lang ang magagawa ko kapag nakuha ko ng mana ko. Hindi na ako masasabihan ng ibang kamag-anak natin na palagi na lang akong umaasa sa inyo. Kaya, Papa, ibigay niyo na sa akin ang mana ko kahit buhay pa kayo. Pag-iisipan kong sinabi mong yan, Alfred. Gaya ng sinabi ko, hindi simpleng bagay ang gusto mong gawin ko. Ano bang mahirap sa gusto ko, Papa? Ayaw mo ba na makita ang gagawin ko sa mana ko habang buhay pa kayo? Hayaan mo muna akong pag-isipan ng bagay na yan, anak.
Kumain ka na at wag muna natin pag-usapan ang bagay na yan. Bad trip naman, oh. Minsan na nga lang mag-request, hindi pa ibigay. Bagamat hindi nakuha ni Alfred ang sagot na gusto niya, ay alam niyang mas mabuti ng pag-iisipan yon ng tatay niya kaysa sa pagtanggi ang nakuha niya. Ngunit sa puso niya, gusto niyang makuha ang mana niya nang hindi na kailangan hintayin pang mawala ang kanyang ama. Hindi na siya makapaghintay na makaalis sa lugar nila at mabuhay sa makulay at magulong syudad. Sa mga sumunod na araw, walang araw na lumipas na hindi binabanggit ni Alfred sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang mana. Sa umaga habang nagkakape, sa tanghali habang kumakain, at sa gabi bago matulog. Lagi niyang kinukulit ang kanyang ama. Ngunit kahit na anong gawin niya, nananatiling matigas si Emilio sa kanyang desisyon na pag-iisipan nito ng gusto ang bagay na yon. Isang umaga, pinuntahan ni Alfred ang kanyang amang si Emilio sa nyugan. Kahit na meron itong kausap, ay sumingit siya at tinanong ito tungkol sa kanyang mana. Papa, napag-isipan niyo na po ba? Pinag-iisipan ko pa rin, iho. Huwag mo ko madaliin. 1 linggo ka na nag-iisip pero wala ka pa ring desisyon, Papa. Ano ba mawawala sa'yo kung ibibigay niyo na? Ako naman na magmamana niyan balang araw eh. Paagahin niyo lang ang pagbibigay sa akin. Iho, hindi mo pa naiintindihan ang bigat ng responsibilidad na dala ng mana na yon. Kailangan ko makasiguro na gagamitin mo yon sa tama. Eh di lumabas din ang totoo. Wala kang tiwala sa akin. Yun na lang ang inihiling ko eh. Hindi niyo pa maibigay. Hindi sa wala kong tiwala sa iyo, iho. Ayoko lang na magkamali ng desisyon dahil may mga maling desisyon na mahirap nang itama. Bakit ba ang tigas niyo, Papa? Para bang ayaw niyo makita akong umasenso ah? Hindi ko man lang maramdaman na sinusuportahan niyo ako. Akala niyo ba wala akong kakayahang tumayo sa sarili kong mga paa? Hindi sa ganoon, Alfred. Eh ano? Dahil ba gusto niyo akong kontrolin? Gusto niyo bang manatili ako nakakapit sa inyo habang buhay, ganun ba? Hindi sumagot si Emilio. Tinitigan lang nito si Alfred. Nakita niya sa mga mata ng kanyang ama ang pangunawa imbis na magalit ito sa mga sinabi niya. Ang damot niyo, Papa! Ang damot niyo! Akala ko ba mahal niyo ako? Pero bakit ayaw niyo suportahan ng pangarap ko? Hindi ko kailangan sagutin ang tanong mong yan, iho. Alam mong hindi mo dapat kine-question ang pagmamahal ko sa'yo. Pakiramdam ni Alfred ay mauubusan na siya ng pasensya sa kanyang ama. Paulit-ulit na lang kasi ang pagsasabi nito na pinag-iisipan pa nito ang desisyon niya. Parang sirang plaka ang kanilang usapan at sa bawat pagtanggi ng kanyang ama, lalong tumitindi ang inis ni Alfred. Ilang araw na lang at sasapit na ang 27 kaarawan ni Alfred. Sa loob ng ilang araw, hindi na niya muling binanggit ang tungkol sa kanyang mana. Pero sa pagkakataong yon, ay may bago na naman siyang hiling kay Emilio. Nasa hapagkainan silang mag-ama habang pinagsasaluhan ang masarap na hapunan. Habang abala si Emilio sa pagkain, ay bumuntong hininga si Alfred at tumikhim upang kunin ang atensyon ni Emilio. Papa, may gusto po sana akong hilingin sa paparating na birthday ko. Sana naman pagbigyan niyo na ako at wag na kayong tumanggi. Ano ba yon, Alfred? Gusto ko po ng engranding selebrasyon. Yung hindi basta-basta. Engranding selebrasyon? Oo, Papa. Gusto ko na dito ganapin sa mansyon natin. Sa may poolside. Tapos may live band. Gusto ko maraming pagkain. Lechon, seafood buffet, pati imported na alak. Dapat bumabaha. Gusto ko may fire dancers din para mas maganda ang ambience. Iimbitahan ko ang lahat ng mga mayayaman kong kaibigan. Kaya ayoko mapahiya, Papa. Siyempre, kailangan may mga VIP guests. Yung mga kakilala nating negosyante at politiko, iimbitahin ko na rin. Napataas ang kilay ni Emilio na para bang hindi ito sigurado
kung seryoso o nagbibiro lang si Alfred. Sandali lang, iho. Parang masyado naman yatang magarbo yan para sa isang kaarawan. Ayaw mo bang magbakasyon na lang sa ibang bansa? Deserve ko naman siguro yun, Papa. Hindi ba hanggang ngayon wala pa rin kayong desisyon sa request ko na makuha ng mana ko? Baka naman pati sa request ko na engranding birthday celebration biguin niyo pa rin ako. Tahimik lang si Emilio na nakatingin kay Alfred. Alam ni Alfred na pinag-iisipan nito ang kanyang sinabi. Kung hindi niyo man ako matulungan sa pangarap kong negosyo, at least hayaan niyo ako mag-celebrate ng birthday ko sa paraang gusto ko. Isang beses lang naman ito sa isang taon, Papa. Pag-iisipan ko, pero umasa ka na magse-celebrate tayo ng birthday mo dito mismo sa mansyon. Pero hindi ko may papangako na maibibigay ko ang gusto mo sa araw na yon. Hanggang sa sumapit na ang gabi ng kaarawan ni Alfred. Lahat ng request niya ay ibinigay ni Emilio, kaya masayang masaya siya. Tulad ng kanyang hiniling, ginanap yun sa mansyon nila sa may poolside. Merong live band at samot-saring pagkain. Merong lechon at seafood buffet. Dumating ang kanyang mga dating kaklase, ibang kilalang negosyante at maging mga politiko na inimbitahan niya. Halos buong gabi siyang nagpakasaya. Uminom ng mamahaling alak at nakipagkwentuhan sa kanyang mga bisita. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasiyahan, isang bagay ang inaasahan niyang matatanggap mula sa kanyang ama. Isang mamahaling regalo. Habang papalapit na ang pagtatapos ng party, napansin ni Alfred na halos lahat ng bisita niya ay nakapagbigay na ng kanilang mga regalo. Ang iba ay nagbigay ng designer watches, mamahaling accessories, at maging cash gifts. Ngunit ang kanyang ama, ni isang regalo ay wala siyang natanggap. Kaya naman, mas lalong tumindi ang tampo ni Alfred sa kanyang amang si Emilio. Nang mag-alisan na ang huling grupo ng mga kaibigan ni Alfred, ay lumapit si Emilio sa kanya. Nakapamulsa ito at may seryosong ekspresyon sa muka. Ano, iho? Masaya ka ba sa naging birthday celebration mo? Oo naman, Papa. Pero wala ka pa palang regalo sa akin. Kanina ko pa hinihintay. May regalo ko sa iyo, anak, at ibibigay ko na sa iyo ngayon. Isang bagay na gustong-gusto mo. Agad na nagliwanag ang muka ni Alfred. Talaga, Papa? Ano pong regalo niyo sa akin? Sandali. Huwag mong sabihin yung gusto kong kotse ang regalo mo. Yung Lamborghini. Napailing si Emilio at hindi nito napigilang matawa ng bahagya. Hindi, anak. Hindi kotse ang regalo ko sa iyo. Ha? Yun lang naman po ang gusto ko ngayon Iho, pumapayag na akong ibigay sa iyo ng maaga ang mana mo. Napag-isipan ko na yon at nakapagdesisyon na ako na pagbigyan ka sa gusto mo, Alfred. Natigilan si Alfred. Saglit niyang inisip kung tama ba ang narinig niya mula sa kanyang ama. Sandali. Totoo ba yan, Papa? Oo, iho. Pero sana ay gamitin mo yon sa maayos. Huwag mong sayangin, anak. Pinaghirapan ko ang mana mo na yon para sa iyo at sa kapatid mo. Labis ang tuwa ni Alfred at hindi niya na napigilang mapangiti ng malaki. Sa wakas, makukuha na rin niya ang mana niya nang hindi na niya kailangan maghintay na mawala ang kanyang ama. Maraming salamat, Papa. Pero pwede bang i-convert mo na lang lahat sa pera para magamit ko na kagad sa negosyong gusto kong itayo? Kung yan ang gusto mo, ipapaasikaso ko na kagad sa abogado ang lahat para maibigay na sa iyo ang parte mo sa mana. Sa sobrang saya ni Alfred, niyakap niya ang kanyang ama. Isang bagay na matagal niya nang hindi ginagawa. Papa, maraming salamat talaga. Hindi niyo alam kung gaano niyo ako napasaya ngayon, Papa. Tumango lang si Emilio at hindi na ito nagsalita pa. Pero hindi yun pinansin ni Alfred. Ang mahalaga
ay makukuha na niya ang kanyang mana at magagawa na niya ang kanyang gusto. Ilang araw matapos ang engranding selebrasyon ng birthday ni Alfred, sinabi ni Emilio sa kanya na pinoproseso na ng abogado ang paghahati ng mana at malapit na niyang matanggap ang kanyang bahagi. Labis ang tuwa ni Alfred sa balitang yon, ngunit hindi naging madali ang lahat. Nang malaman yon ng kanyang nakatatandang kapatid, agad itong tumutol at nagalit kay Emilio. Ayon sa kanyang kuya, kilala niya si Alfred bilang gastador at walang ingat sa paghawak ng pera. Ayon dito, ay sigurado ito na hindi magagamit ni Alfred ng tama ang mana nito. Ngunit buo na ang desisyon ni Emilio at anito ay may tiwala ito kay Alfred. Makalipas ang ilang buwan, natanggap na ni Alfred ang kanyang mana sa pamamagitan ng isang tseke na naglalaman ng milyong-milyong halaga. Halos hindi siya makapaniwala nang mahawakan niya yon. Agad siyang nagpunta sa bangko upang ideposito ang tseke sa kanyang account. Isang umaga, maagang nagising si Alfred. Masaya siya dahil alam niyang yun na ang huling araw niya sa bahay ng kanyang ama. Matapos ang mabilis na almusal, agad siyang nagtungo pabalik sa kanyang silid upang mag-impake. Kumuha siya ng ilang piraso ng mamahalin niyang damit, sapatos at ilang mahahalagang dokumento. Hindi niya balak magdala ng maraming gamit. Nasa bangko na ang kanyang pera at alam niyang kaya niyang bilhin ang kahit na anong kailangan niya pagdating niya sa Maynila. Habang bumababa siya ng hagdan, hawak ang kanyang maleta, ay nakasalubong niya si Emilio. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata bago nagsalita ang kanyang ama. Iho, saan ka pupunta? Bakit ang laki naman yata ng dala mong maleta? Magbabakasyon ka ba? Pupunta na po ako sa Maynila, Papa. Oo nga pala. Sisimulan mo na ba ang negosyong sinasabi mo? Opo. Iyo, ibinigay ko sa iyo ang mana mo dahil may tiwala ako sa iyo. Sana gamitin mo yun na maayos at huwag mong hayaan na mauwi sa wala ang pinaghirapan ko ng ilang taon. Natigilan si Alfred sa kanyang narinig. Hindi niya nagustuhan ang tono ng kanyang ama na para bang duda pa rin ito sa kanya. Pambihira. Kung talaga may tiwala ka sa akin, bakit mo pa kailangang ipaalala yan? Para kasing hindi ka sigurado kung kaya kong hawakan ang sarili kong pera eh. Sana hindi mo na lang ibinigay ang mana ko kung ganyan din lang naman ang mga sasabihin mo sa akin, Papa. Bahagyang napabuntong hininga si Emilio. Iho, hindi yun ang ibig kong sabihin sa iyo. Tama na, Papa. Huwag na natin pag-usapan yan. Kailangan ko na akong umalis. Hindi na hinintay pa ni Alfred na makapagsalita ang kanyang ama. Dire-diretso siyang lumabas ng bahay at hindi man lang lumingon. Hindi man lang niya naisipang magpaalam ng maayos sa kanyang amang si Emilio. Sa puntong yon, ang tanging nasa isip niya ay ang bagong buhay na naghihintay sa kanya sa syudad. Pagdating ni Alfred sa Maynila, agad siyang nabuhay ng marangyang pamumuhay. Bumili siya ng isang malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision. Meron yung sariling swimming pool at pinuno niya ang kanyang garahe ng mamahaling sasakyan. Hindi siya nagdalawang isip na gumastos ng malaki sa mga mamahaling kasangkapan, branded na damit at mga alahas. Pakiramdam niya, sa dami ng perang nasa kanya, ay hinding-hindi niya yon mauubos. Sa halip na itayo ang negosyong sinabi ni Alfred sa kanyang ama, ay iginugol ni Alfred ang kanyang oras sa walang humpay na paglalakwatsa at paglustay ng pera. Nagpunta siya sa mga sikat na resort, nagbakasyon sa ibang bansa, at namuhay na parang isang hari. Madalas siyang sumasali sa high-stakes na sugal, at kahit palaging talo, ay hindi niya alintana ang nawawalang pera sa kanya. Naging bahagi ng kanyang gabi-gabing buhay ang pagpunta sa mga mamahaling bar kasama ang mga bago niyang kaibigan, na gaya niyang happy-go-lucky at mahilig sa luho. Umaga na siya kung umuwi. Lasing at pagod si Alfred sa walang katapusang kasiyahan.
habang patuloy na nababawasan ang kanyang milyong-milyong yaman. Makalipas ang mahigit 1 taon na walang habas na paggasta, doon lang napagtanto ni Alfred na wala na siyang natirang pera. Nang tingnan niya ang kanyang bank account, halos hindi siya makapaniwala na 1 taon lang ang lumipas, pero ubos na ang milyon-milyon niyang yaman na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Wala siyang ibang nagawa kundi ibenta ang kanyang bahay sa napakababang halaga, pati na rin ang kanyang mga mamahaling sasakyan. Ngunit sa halip na gamitin ang perang kanyang napagbentahan upang bumangon muli, ay nilustay niya rin yun sa sugal, bisyo at mga walang kwentang bagay, hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng kahit na isang kusing. Nang tuluyang maubusan ng pera si Alfred, ay lumapit siya sa mga kaibigan niya na kasama niyang nagwaldas ng kanyang pera. Ngunit isa-isang tumanggi ang mga yon na parang hindi siya kilala. Naisip niyang bumalik sa kanyang ama, ngunit hindi niya yun nagawa kagad dahil sa matinding hiya. Alam niyang binigo niya ito at sinayang ang tiwalang ibinigay nito sa kanya. Kaya't sa huli, nang mawalan na siya ng matutuluyan, ay nagising na lang siya isang araw na natutulog na sa bangketa. Doon na niya napagtanto na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang umuwi. Labis siyang nagsisi sa kanyang naging desisyon at ang tanging hiling niya na sa kanyang pagbabalik ay matatanggap pa rin siya at mapapatawad ng kanyang ama. Dahil sa kawalan ng pera, ay gumawa si Alfred ng paraan upang makauwi sa kanilang bahay. Nakisuyo siya sa isang driver ng truck na papunta sa parehong direksyon kung saan naroon ang kanilang bayan, na baka pwedeng makisabay siya. At sa awa ng driver, ay pumayag itong makisakay sa likod ng truck kasama ang mga panindang gulay. Kahit hindi komportable, mas pinili ni Alfred na tiisin yun kaysa maglakad ng malayo. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, bigla na lang tumigil ang truck sa isang liblib na daan. Nasiraan yun, at ayon sa driver, ay hindi yun kagad maayos. Walang nagawa si Alfred kundi bumaba at maglakad kahit gabi na. Sana naman may dumaan na sasakyan at pumayag na makisakay ako. Malas talaga. Bakit kasi nasiraan pa yung truck na yun eh? Habang naglalakad sa kalsadang napapaligiran ng kakahuyan, ay nakaramdam ng antok si Alfred. Dahil wala siyang makitang kabahayan, ay nagdesisyon siyang matulog sa ilalim ng isang malaking puno. Sa pag-aakalang ligtas siya, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang pagod na dalhin siya sa mahimbing na pagtulog. Ngunit ilang saglit lang ang lumipas, ay nagising si Alfred sa tunog ng mga yabag sa paligid. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, napanganga siya sa takot dahil nakapaligid sa kanya ang ilang nilalang na may mahahabang kuko, matutulis na pangil at mapupulang mga mata. Mga aswang ang mga yon. Mabilis siyang bumangon at tinangkang tumakbo, pero masyadong marami ang mga aswang. Sinubukan niyang lumaban, ngunit isang matandang lalaking aswang ang lumapit sa kanya at hinipan siya ng pulbos sa kanyang muka. Nalanghap niya ang pulbos at sa isang iglap lang ay biglang lumabo ang kanyang paningin. At bago pa niya maunawaan ang nangyayari, ay bumagsak na ang kanyang katawan sa lupa. Ang huling bagay na naaalala niya bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang malademonyong halakhak ng matandang aswang na unti-unting lumapit sa kanya. Umaga na nang muling nagkamalay si Alfred, at ang unang naramdaman niya ay ang matinding kirot sa kanyang ulo. Napapikit siya saglit at hinayaan niyang mawala ang pananakit ng kanyang ulo, at saka siya tuluyang dumilat. Tumingin siya sa paligid at doon niya napagtanto na nasa loob siya ng isang kulungan na yari sa makapal at matitibay na kawayan. Nakatayo ang kulungan sa malawak na lupa at may iba pa roong kulungan na may mga tao ring nakakulong. May mga tao siyang kasama sa kulungan, mga matatanda, lalaki, babae at kahit mga bata.
Lahat ay may takot at pagod sa mga muka. Mabilis na bumangon si Alfred at lumapit sa gilid ng kulungan. Malakas niya yung niyugyug, ngunit hindi niya yun nagawang sirain. Muling sinubukan ni Alfred na sirain ang kulungan at sinipa pa niya yun, ngunit hindi natinag ang kulungan. Hanggang sa nagsimula na siyang sumigaw. "Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Palabasin niyo ako rito!" Ngunit walang sino man ang sumagot. Tahimik lang ang lahat ng tao na naroon na nakatingin sa kanya, na para bang tinakasan na ng pag-asa ang mga ito. Sa inis at takot, muli niyang sinubukang yugyugin ang kulungan, ngunit isang boses ng batang lalaki ang pumigil sa kanya. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo, kuya. Mamaya, kakailanganin mo yan. Napatingin si Alfred sa nagsalita. Isang payat na batang lalaki na sa tingin niya ay 10 taong gulang ang nakita niyang nakaupo sa isang sulok. Madungis ito at mukhang matagal nang hindi nakakakain ng maayos. Lumapit si Alfred sa bata dahil yun lamang ang nagsalita sa dami ng mga taong kasama niya sa kulungan. "Anong lugar ba to, Toy? Nasaan ako?" Nasa lugar ka kung saan mga aswang ang namumuno at tayo mga tao ang mga alipin nila. Magsasalita pa sana si Alfred, ngunit hindi niya na yun nagawa nang makita niyang may mga lalaking papalapit sa kulungan. Sa unahan ng mga lalaki ay may isang lalaki na matangkad. Kayumanggi ang balat at ang katawan ay malaki at maskulado. Malamig ito kung tumingin at seryoso ang muka. Tumigil ang lalaki sa harap ng kulungan at tumingin ng diretso kay Alfred. Ikaw ba ang bagong biyag dito? Anong pangalan mo? Alfred. Ako si Alfred. Ako naman si Macario. Ako ang supremo o pinuno ng mga aswang sa lugar na ito. Pakawalan mo ako rito! Ayoko dito! Pakawalan mo ako rito! Lahat ng taong nandito sa aking kuta ay pagmamayari ko na. At may mga patakaran sa lugar na ito. Kaya't kung gusto mong mabuhay, matutok at sumunod. Dito, hindi libre ang pagkain. Kailangan mo magtrabaho para mabuhay. Kung hindi ka kikilos, mamamatay ka sa gutom. At isa pa, huwag mo nang tangkain tumakas. Dahil sa oras na mahuli ka, paparusahan kita sa paraang hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. Napaisip ng mabilis si Alfred. Alam niyang wala siyang laban kung tatangkain niyang tumakas, kaya sinubukan niyang magbakaawa sa ibang paraan. "Ang tatay ko! Mayaman ang tatay ko! Kung gusto mo ng pera, bibigyan kita ng kahit magkano! Basta palayain mo lang ako dito! Maawa ka na!" Wala akong pakialam sa pera. Hindi pera ang nagpapagalaw ng mundo rito. Kaya walang silbi sa akin, kahit gaano pa karami ang perang meron ka. Matapos yun, ay tumalikod na si Macario at naglakad palayo kasama ang mga tauhan nito. Naiwan naman si Alfred na nakaupo sa lupa. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinapit niya. Wala na siyang pera, wala siyang kakampi, at ngayon, isa na siyang alipin ng mga aswang. Makalipas ang ilang sandali, ay bumukas ang kulungan at agad na pumasok ang ilang lalaki na may hawak na matatalim na itak at mahahabang sibat. Itinulak ng mga ito ang mga nakakulong palabas at pinapila ang bawat isa habang may matinding takot na nakapaskil sa kanilang mga muka. Tahimik ang lahat at takot na takot kahit walang sinasabi ang mga bantay. Maya-maya pa ay naglakad na ang lahat at nakisabay na lang si Alfred dahil wala siyang ideya kung ano ang gagawin nila. Habang naglalakad, nasilayan ni Alfred ang paligid. Malawak ang lupain at sa di kalayuan ay may taniman na mga gulay. Doon din nila ang ilan sa mga bihag kabilang na si Alfred. Hindi nagtagal ay nagsimula ng kumilos ang mga tao.
May ilan na nagsimulang magbungkal at magtanim ng gulay, habang ang iba naman ay inaayos ang ilang sira sa mga kubo na naroon. Meron ding nagbubuhat ng malalaking kahoy para yung isang maliit na pamayanan. Ngunit ramdam ni Alfred na yun ay isang piitang walang kalayaan. Sa gitna ng pagmamasid ni Alfred ay lumapit sa kanya ang batang si Toti na may hawak na pambungkal ng lupa. Kuya Alfred, kailangan mong kumilos. Kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka makakakain mamayang gabi. Ito ang pambungkal ng lupa, oh. Magbungkal ka para makita ng mga aswang na kumikilos ka. Nagpapatawa ka ba? Hindi ako kailanman nagbungkal ng lupa. Wala akong balak gawin yan. Kuya Alfred, wala kang pagpipilian. Kung gusto mo mabuhay dito, matuto kang makisama at magtrabaho. Hindi sumagot si Alfred. Tinignan niya ang mga aswang na nasa anyong tao na nakabantay sa hindi kalayuan. Hindi niya pa rin matanggap ang kanyang sitwasyon. Hindi ako magtatagal dito at gagawa ko ng paraan upang makaalis at makabalik sa mansyon namin. Marami na nagtangkang umalis sa lugar na to, Kuya Alfred. Pero wala pa nagtatagumpay. Yung iba, napaparusahan ng sobra. May iba rin na pinatay ng mga aswang at ibinaon sa lupa. Nanlamig si Alfred sa kanyang narinig. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot, pero hindi niya hinayaang lamunin siya ng takot na yon at patuloy niyang inisip na kailangan niyang makaalis sa impyernong lugar na yon. Lumayo si Alfred sa bata at nagtungo sa ilalim ng isang matandang puno. Umupo siya sa ilalim nun upang makaiwas sa nakakapasong sikat ng araw. Pinanood niya ang mga taong abala sa pagtatrabaho. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng mga yon, ang mga pawisang muka, ang mabibigat na kilos, at ang pangamba sa kanilang mga mata. Habang nag-iisip ng paraan upang makatakas, nagulat si Alfred nang lumapit sa kanya si Macario. Matalim ang mga titig na ibinato niya sa lalaki. Kung ako sa'yo, magtatrabaho na ako. Huwag mo akong itulad sa mga taong ginagawa niyong alipin dito. Hindi ako pinalaki ng tatay ko para maging alipin. Kung ano man ang buhay mo sa labas, kalimutan mo na yon. Dito, isa kang alipin. Isa ka ng pag-aari ko. Nagngit-ngit ang mga mata ni Alfred, ngunit hindi siya natinag. Sa halip, tumayo siya at hinarap si Macario ng buong tapang. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako magtatagal dito. Makakaalis din ako sa lugar na ito. Tignan na lang natin kung hanggang saan ang tapang mo. Nakangising lumayo si Macario at iniwan si Alfred na lalong nag-apoy ang damdamin. Alam niyang hindi magiging madali ang pagtakas niya, pero mas lalong hindi siya papayag na manatili sa impyernong lugar na yon. Maghapon na walang ginawa si Alfred, kundi ang panoorin ang mga taong nagpapakahirap sa ilalim ng tirik na araw. Pawis na pawis ang mga ito habang nagbubungkal ng lupa, nagtatanim at nagbubuhat ng mabibigat na kahoy para sa mga kubo. Ang iba naman ay patuloy sa paggawa ng kung ano-anong kailangang tapusin na waring sanay na sa ganoong kalakaran. Samantala, si Alfred ay nakaupo lang sa ilalim ng isang puno. Patuloy siyang nag-iisip kung paano makakatakas sa lugar na yon, pero wala siyang maisip na paraan. Hindi nagtagal ay nakaramdam na siya ng pagkalam ng sikmura, ngunit wala siyang nakitang kahit na anong pagkain. Ang tanging bagay na napansin niyang pwede niyang ilaman sa kanyang tiyan ay ang tubig mula sa isang bukal kung saan umiinom ang ibang tao. Wala siyang nagawa kundi magtungo roon upang uminom ng tubig at pansamantalang maibsan ang kanyang gutom na nararamdaman. Nang magsimulang lumubog ang araw, ay tumigil na sa trabaho ang mga tao. Isa-isang pumila ang mga yon sa isang lugar kung saan may namimigay ng pagkain. Napansin ni Alfred na sa unahan ng pila ay may mga nilagang kamote at saging na inaabot sa bawat tao
ng isang babae na seryoso ang muka at may mahabang itim na buhok. Nakita niya na pagkakuha ng mga tao sa kamote at saging ay kagad na kinakain ng mga ito dahil sa gutom. Agad na pumila si Alfred at sinabayan ang iba habang unti-unting lumalapit sa pinagmumulan ng pagkain. Sa bawat takbang, mas lalo niyang naramdaman ang panghihina ng kanyang katawan dahil maghapon na puro tubig lang ang inilalaman niya sa kanyang sikmura. Hanggang si Alfred na nga ang nasa unahan ng pila. Iniabot niya ang kamay upang kunin ang dapat sana ay para sa kanya. Ngunit ang babaeng namimigay ng pagkain ay tumigil at tumingin lang sa kanya ng walang emosyon. Hindi ito nagsalita, hindi gumalaw, at hindi siya inabutan ng pagkain. Ano tinutunga-tunga nga mo dyan? Akin ang pagkain ko, gutom na ako. Hindi pa rin nagsalita ang babae hanggang sa lumapit na si Macario habang may nakakalokong ngisi sa muka. Wala kang matatanggap na pagkain ngayong gabi. Tiisin mo ang gutom. Ano? Pero gutom na ako. Bakit sila lang ang binibigyan nyo? Hindi ka nagtrabaho maghapon, hindi ba? Sinabi ko na sa'yo na magtrabaho ka, pero pinili mo pa rin na manatili sa ilalim ng puno upang magpahinga. Nakikita namin ang bawat kilos nyo rito, kahit marami kayo. Wala kayong karapatan na gutumin ako. Bigyan nyo ako ng pagkain ngayon din. Kung ayaw mong maparusahan, bumalik ka na sa kulungan mo, dahil kahit maglupasay ka dyan, ay wala kang pagkain na matatanggap. Gigil na gigil si Alfred ng mga sandaling yun. Gusto niyang sumigaw at magwala, pero alam niyang walang saysay kung gagawin niya yon. Wala siyang laban sa mga bumihag sa kanya. Galit na galit siyang lumayo sa pila habang pinipigilan ang sarili na sumabog sa galit. Isang lalaking may dalang sibat ang sumunod kay Alfred upang siguraduhin na babalik siya sa kanyang kulungan. Wala siyang nagawa kundi maglakad pabalik sa loob ng kulungan. Umupo siya sa isang sulok at naramdaman niyang unti-unti siyang nilamon ng kanyang galit at gutom. Makalipas ang ilang minuto, isa-isa nang pumasok ang ibang tao sa kulungan. Lahat ay pagod at kulang na lang ay gumapang sa bigat ng maghapong trabaho. Ang bawat isa ay naghanap ng mahihigaan, kaya naging masikip na ang kulungan na mas lalong ikinairita ni Alfred. Hindi alam ni Alfred kung paano natitiis ng mga naroon na mahiga sa matigas na kahoy na siyang sahig ng kulungan. Si Alfred na nakaupo sa isang sulok ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang sitwasyon. Masama ang loob niya dahil sa galit, gutom at panghihina. Hindi pa rin niya matanggap na hindi siya nabigyan ng pagkain. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang batang si Toti na palagi siyang kinakausap. Sinabi ko naman kasi sa'yo magtrabaho ka. Ako nga pala si Toti. Wala akong pakialam kung anong pangalan mo. Lumayo ka nga sa akin. At baka sa'yo ko pa maibunto ng galit ko. Napabuntong hininga si Toti at parang hindi ito nagulat sa sagot ni Alfred. Dapat kasi, nakinig ka na lang sa akin kanina, kuya. Sabi ko na sa'yo magtrabaho ka. Sa lugar na to, kapag hindi ka nakita ng mga aswang na nagtatrabaho maghapon, wala kang pagkain sa gabi. Napalunok si Alfred. Alam niya yon, pero hindi niya inakalang totoo talaga. Naiintindihan ko naman, Kuya Alfred. Halos lahat ng unang beses na dumating dito, hindi rin kagad nagtatrabaho. Gaya mo, akala nila madali silang makakatakas sa lugar na ito. Hindi mo ako naiintindihan eh. Buong buhay ko, hindi ko kailangan magtrabaho para sa pagkain. Mayaman kami. Mayaman na mayaman kami. Dito, kuya, walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo dito alipin. Lahat tayo ay nasa ilalim ng mga aswang, lalo na si Macario. Masasanay ka rin, Kuya Alfred. Lahat kami ay ganyan din kami nung una, kuya. Iniwanan na siya ni Toti at bumalik na sa kabilang sulok.
Patuloy na umaalingaw-ngaw sa isip ni Alfred ang sinabi ni Toti na masasanay din siya. Pero wala siyang plano na masanay gaya ng mga taong naroon dahil naniniwala siya na hindi siya magtatagal sa impyernong lugar na yon. Hindi siya alipin, hindi siya dapat naroon at gagawin niya ang lahat para makaalis. Sa paglipas ng mga oras ay mas lalong naramdaman ni Alfred ang matinding gutom na pumipiga sa kanyang sikmura. Bigla siyang napabangon at mahigpit niyang hinawakan ang kawayan na nagsisilbing rehas sa kulungan na yon. Hayop kayo! Pakawalan niyo ako rito! Hindi ako dapat nandito! Pakawalan niyo ako! Gusto ko nang umuwi sa amin! Pakawalan niyo ako! Sumigaw si Alfred ng paulit-ulit. Walang tigil niyang inuga ang kulungan. Pinagsisipa niya yon upang kunin ang atensyon ng mga aswang na bumihag sa kanya. Hindi ako isang alipin! Naririnig niyo ba ako? Mga halimaw kayo! Pakawalan niyo ako rito! Pakawalan niyo ako! Dahil sa kanyang ingay, nagsimulang magising at mairita ang ibang bihag. Ilang saglit pa, isang lalaki ang tumayo at lumapit sa kanya. Pinatigil siya nito at sinabihan na tumahimik. Pero hindi ito pinansin ni Alfred. Sa halip, mas lalo pa siyang nagwala. Mga hayop kayong lahat! Hindi ako katulad niyo! Hindi ako halipin! Pakawalan niyo ako rito! Pakawalan niyo ako! Nagsimula ng mag-usap-usap ang ibang bihag hanggang sa isang lalaki ang biglang sumugod at malakas na sinuntok si Alfred sa muka. Natumba siya at bago pa siya makatayo ay may isa pang sumipa sa kanyang tagiliran. Sunod-sunod na sapak at tadyak ang inabot ni Alfred mula sa mga bihag na naiirita na sa kanyang ingay. Nang tumigil ang mga yon sa pangbubugbog kay Alfred, ay nakahandusay na siya sa sahig na kahoy. Masakit ang buong katawan niya at hindi niya na magawang makagalaw. Nakita niya ang mga taong may hawak na sibat at itak kanina na unti-unting nagbago ang anyo. Ang balat ng mga yon ay tinubuan ng mas makapal na balahibo. Namula ang mga mata at tinubuan ng matutulis na kuko. Ang ngipin ng mga yon ay naging parang malalaking ngipin ng nagari na parang kayang pumunit ng laman. Sa isang iglap ay naging aswang ang mga bantay nila. At sa pinakagitna, nakita ni Alfred si Macario na nasa anyong aswang na rin. Mas malaki yun kumpara sa ibang aswang na naroon. Maya-maya pa ay mabilis na umalis ang mga aswang hanggang sa naglaho na ang mga yon. Nagulat si Alfred nang bigla niyang narinig ang boses ni Toti sa tabi niya. Sasalakay na naman sila sa bayan para maghanap ng pagkain o panibagong dagdag na bihag. Nanlamig ang katawan ni Alfred. Doon na tuluyang pumasok sa kanyang utak ang sitwasyon niya. Wala siya sa isang ordinaryong piitan. Doon ay hindi na magiging kagaya ng dati ang buhay niya. At napagtanto niya na kung nais niyang mabuhay ay kailangan niyang sumunod kina Macario at sa iba pang mga aswang. Kinabukasan ng umaga, nang magising si Alfred, ay ramdam pa rin niya ang sakit ng katawan niya mula sa bugbog na inabot kagabi. Masakit ang bawat galaw niya at parang pinipiga ang kanyang sikmura dahil sa gutom. Pero higit sa lahat, ang kanyang isipan ang pinakaapektado. Sa pagkakataon na yon, ay sumiksik na sa utak niya ang katotohanan na ang mga bumihag sa kanya ay mga aswang at hindi ordinaryong mga tao, at ginagamit silang mga alipin upang maramdaman ng mga ito na sa lugar na yon ay ang mga aswang ang mas nakakataas kesa sa tao. Nanginginig na tumayo si Alfred at nakita niya ang ibang mga bihag na tahimik na lumalabas ng kulungan para magsimulang magtrabaho. Ang iba naman ay halatang pagod at lupaypay pero walang umangal. Alam ni Alfred na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumilos na rin gaya ng mga bihag. Kung hindi siya magtatrabaho, wala naman siyang makakain. Hindi niya na kaya pang magutom ulit
ng isa pang araw. Pinilit niyang lumabas ng kulungan kasabay ng ibang mga bihag. Sa unang pagkakataon, lumakad siyang walang pagmamataas, kayabangan at walang reklamo. Pagdating ni Alfred sa malawak na lupain, ay hinawakan niya ang isang lumang asarol habang tumutusok sa balat niya ang matinding sikat ng araw. Sinimulan niyang bungkalin ang matigas at tuyo na lupa. Nagpatuloy si Alfred hanggang sa natumba siya dahil sa sobrang gutom at pananakit ng katawan. Halos magdilim na ang paningin niya. May lumapit sa kanya na isa sa mga tauhan ni Macario at agad nitong itinutok ang dulo ng hawak nitong sibat sa kanya. Galit nitong sinabi na tumayo siya at bawal siyang magpahinga. Hindi ako nagpapahinga. Nangihina ang katawan ko sa gutom. Ngunit hindi man lang nagpakita ng awa ang lalaki kay Alfred. Mas lalo nitong idiniin sa katawan niya ang dulo ng sibat na para bang sinasabi nito na kapag hindi pa siya kumilos ay masasaktan talaga siya. Napakagat ng labi si Alfred. Napatingin siya sa paligid at ang ibang bihag ay tahimik na nagtatrabaho at walang sino mang lumilingon sa kanya. Napagtanto niya na walang tutulong sa kanya sa pagkakataon na yon, kaya wala siyang nagawa kundi ang bumangon. Marahan niyang iniangat ang sarili mula sa lupa. Napilitan siyang bumalik sa pagbubungkal, kahit pa ang bawat kilos niya ay tila pagsaksak ng kutsilyo sa kanyang mga kalamnan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, napagtanto ni Alfred na maaaring yun na ang bago niyang mundo. At kung gusto niyang mabuhay, ay kailangan niyang sumunod sa mga aswang at magtrabaho. Nang palubog na ang araw, ay huminto na sa pagtatrabaho ang mga bihag. Isa-isang nagtungo ang mga ito sa mahabang pila kung saan ibinibigay ang pagkain para sa kanila. Ang ilan ay pagod na pagod. Ang iba naman ay tila sanay na sa ganoong sistema. Si Alfred ay dahan-dahang lumakad papunta sa dulo ng pila. Masakit pa rin ang buong katawan niya at nanghihina na siya nang dahil sa sobrang gutom. Pinagmasdan niya ang unti-unting paggalaw ng pila habang ang kanyang sikmura ay kumakalam. Hindi na siya makapaghintay na makakuha siya ng ilang piraso ng nilagang kamote at saging. Maya-maya pa ay narinig niya ang boses ni Toti sa likuran niya. Kuya Alfred, kumusta ka na? Talagang tinatanong mo pa kung kumusta nga ako. Matapos akong bugbugin habang gutom at pagkatapos ay pinilit pang magtrabaho maghapon. Malamang hindi ako okay. Naiintindihan ko naman kung bakit ka binugbog ng mga tao. Oras yun ng pahinga nila eh. Tapos ang ingay mo pa. Yun na nga lang kasi ang oras na makapagpapahinga ang lahat, kuya. Sandaling natigilan si Alfred at hindi na siya nakasagot kay Toti. Alam niyang may punto si Toti. Hindi nagtagal, si Alfred na ang nasa unahan ng pila. Mabilis niyang kinuha at inabot ang nilagang kamote at saging na saba. Pagkaalis niya sa pila, ay walang pag-aalinlangan na kinain niya ang mga yon. Lunok lang siya ng lunok at halos hindi niya na nagawang ngumuya dahil sa labis na gutom. Pero nang matitigan ni Alfred ang hawak niyang pagkain, ay dun siya natigilan. Gutom na gutom niyang kinain ang simpleng pagkain na parang hayop na matagal nang hindi pinapakain. Bigla niyang naalala ang marangyang hapunan na normal na sa kanilang mansyon. Tapos ng sandaling yun, ay nilagang kamote at saging na sabalang ang kinakain niya na kailangan pa niyang paghirapan ng buong maghapon. Napakagat ng labi si Alfred at pilit niyang pinigilan ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Pero huli na dahil unti-unting bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Kasalanan ko. Kasalanan ko to kung bakit ako nagkaganito. Ako may kasalanan. Nanginginig niyang tinuloy ang pagkain habang ang bigat ng katotohanan ay tuluyan ng bumalot sa kanya. Napagtanto niya na yun na ang kanyang karma. Kung ginamit niya lang sana sa tama ang perang namana niya,
ay baka wala siya sa lugar na yon. Habang ninunguya ni Alfred ang huling piraso ng saging, ay sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niya ng sumunod sa mga aswang upang palagi siyang may mailalaman sa kanyang nagugutom at kumakalam na sikmura. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting naunawaan ni Alfred na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa mga utos ng mga aswang upang mabuhay. Kahit labag sa loob niya, kailangan niyang tanggapin ang realidad ng kanyang sitwasyon. Na sa lugar na yon, wala siyang halaga maliban kung magtatrabaho siya. Araw-araw niyang pinilit ang sarili na bumangon mula sa matigas at malamig na sahig ng kulungan upang sumabay sa ibang mga biyag sa pagtatrabaho. Madalas siyang inuutusan na magbungkal ng lupa gamit ang isang lumang asarol, maghakot ng kahoy mula sa kagubatan, o magdala ng malalaking tapayan ng tubig mula sa isang bukal sa hindi kalayuan. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay lalo siyang nababaon sa bangungot na hindi niya kailanman inakalang mangyayari sa kanya. Tuwing gabi, natuto si Alfred na makibagay sa mga tao sa kulungan. Hindi na siya nag-iingay o nagrereklamo gaya ng unang gabi niya roon. Napansin niyang ang karamihan sa mga bihag ay tahimik lamang at walang sino man ang naglalakas loob na magsalita ng kahit na ano tungkol sa pagtakas o pag-aaklas. Para bang lahat ng naroon ay tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Ngunit kahit pa natutunan na ni Alfred na sumunod at magtiis, hindi pa rin niya inalis sa isip niya ang isang bagay: ang makatakas sa malaimpyernong lugar na yon. Alam niyang imposibleng gawin yon ng pabigla-bigla. Kailangan niyang maging matyaga at maghintay ng tamang pagkakataon. Sa panahon na yon ay naisip niya na mas tama na magtiis na muna siya. Isang gabi, nakaupo si Alfred sa isang sulok ng kulungan. Tahimik niyang pinagmamasdan ang paligid. Hindi niya naiwasang isipin ang mga maling desisyong nagdala sa kanya sa impyernong yon. Naalala niya kung paano niya sapilitang kinuha ang kanyang mana mula sa kanyang ama. Ang pag-alis niya sa kanilang bahay na puno siya ng yabang at tiwala na kaya niyang mabuhay mag-isa nang hindi umaasa sa kanyang pamilya. Sinayang niya ang lahat ng perang nakuha niya. Nilustay sa luho at bisyo hanggang sa maubos yun nang hindi niya namamalayan. Hanggang sa dumating na nga ang araw na wala na siyang matakbuhan at napadpad na siya sa isang lugar na kailanman ay hindi niya inakala na meron pala sa mundo. Alam ni Alfred na wala siyang dapat ibang sisihin kundi ang kanyang sarili. Lumingon siya nang maramdaman ang isang presensya sa tabi niya. Si Toti yun. Tulad ng dati, ang bata ay tila palaging nasa paligid niya at laging may gustong sabihin. Kuya Alfred, mukhang natanggap mo na isa ka ng alipin ng mga aswang. Maganda yan, para hindi ka na magutom. Sa ngayon, nakikisama lang ako sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun na nawalan na ako ng pag-asa. Makakaalis pa rin ako sa lugar na to, Toti. Itaga mo yan sa bato. Kung binabalak mo na namang tumakas, Kuya Alfred, wag mo nang ituloy. Wala pang nakakatakas dito ng buhay. Yung iba, hindi na namin nakita ang katawan. May iba pa nga na pinatay sa harap namin para matakot din kami. Sigurado ka bang gusto mo matulad sa kanila? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Napakuyom ang kamao ni Alfred. Toti, sisiguraduhin kong hindi ako matutulad sa kanila. Pagpaplanuhan ko ng mabuti ang pagtakas ko rito. Hindi na lang nagsalita si Toti. Sa kabila ng babala ng bata, ay hindi pa rin naupos ang pag-asa niya na makakatakas siya sa lugar na yon ng mga aswang. Isang umaga, isa si Alfred sa mga nautusan ng mga aswang na kumuha ng kahoy na panggatong sa gubat. Nagtungo siya roon, bitbit ang isang matalim na itak. Kasama niya ang ilang bihag.
Malapit lang sa kanila ang mga bantay habang tinitignan ang bawat galaw nila. Sa paghahanap ng panggatong ay hindi namalayan ni Alfred na napalayo na siya sa ibang mga bihag hanggang sa nakita niya sa pagitan ng mga punong kahoy ang isang makipot na daan na bahagyang natatabunan ng mga sanga at dahon. May kung anong kakaibang naramdaman si Alfred sa bahaging yun ng gubat. Parang may humihila sa kanya upang magtungo siya roon. Sinulyapan niya ang mga kasama niya na abala pa rin sa kanilang ginagawa. Napalunok si Alfred bago marahang naglakad palapit sa makipot na daan. Pero bago pa siya makalapit ng gusto, ay may lumapat na malamig na bagay sa kanyang batok. Napahinto siya at nakaramdam siya ng kilabot na gumapang sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang bantay ang nasa likuran niya habang nakatutok ang hawak nitong matulis na sibat sa kanyang batok. Hoy! Hindi maaaring magtungo at sino man sa inyo dyan! Bakit? Ano bang meron dyan? Huwag ka na magtanong! Basta tandaan mo, kapag nakita kitang muli sa bahaging ito ng gubat, ikaw mismo magiging sunod na panggatong! Muling nanlamig ang katawan ni Alfred. Hindi niya na hinintay pan lumalim ang usapan. Marahan siyang umalis sa parting yun ng gubat at bumalik sa lugar kung saan naroon ang ibang bihag. Nang bumalik ang atensyon ni Alfred sa pagputol ng kahoy, ay hindi niya naiwasang mapatingin muli sa makipot na daan. Hindi mawala sa isip niya ang tanong kung anong meron sa bahaging yun ng gubat at bakit mahigpit na ipinagbabawal ang pagpunta roon. Kinabukasan ng umaga, maagang sinimulan ni Alfred ang kanyang gawain tulad ng nakagawian sa mga nakalipas na araw. Hawak ang isang lumang pala. Buong puwersa niyang binungkal ang matigas na lupa. Sa sandaling yun, ay patuloy na iniisip ni Alfred ang makipot na daan sa gubat. Patuloy ang pagtatanong niya sa kanyang sarili kung bakit bawal ang magtungo roon. Napansin ni Alfred si Toti na abala sa pagtatanim. Pasimple siyang lumapit dito habang patuloy sa pagtatanim ang bata. Toti, may itatanong sana ako sa iyo eh. Ano yon, Kuya Alfred? Alam mo ba kung ano nasa dulo ng makipot na daan sa gubat? Natigilan si Toti at saglit na tumingin kay Alfred, saka muling ipinagpatuloy ang pagtatanim. Bakit mo naitanong, Kuya Alfred? Wala lang. Napunta kasi ako rong kahapon habang kumukuha ako ng panggatong. Tapos sabi sa akin ng isang bantay, bawal daw magpunta ron. Sa pagkakaalam ko, papunta raw yun sa lugar ng mga engkantada. Noon, may isang alipin na nagtangkang pumunta ron. Bumalik siya pero wala na siya sa sarili niya. Wala na siya sa katinuan. Simula nun, wala nang sumubok pag lumapit sa bahaging yun ng gubat. Kaya kung ako sa'yo, kung ayaw mo mabaliw, ay huwag ka nang pumunta ron. Baka pagdaroan ka pa ng mga engkantada. Napalunok si Alfred. Lumayo na siya kay Toti bago pa mapansin ng mga bantay na nag-uusap sila. Nang bumalik si Alfred sa pagbubungkal ng lupa, ay hindi pa rin nawala sa isip niya ang tungkol sa lugar na yon. Naisip niya na kung talagang delikado sa lugar na yon, ay bakit hindi na lang bantayan ng mga aswang? Wala kasi siyang nakitang aswang na nagbabantay doon. Naisip niya na hindi lang ang mga tao ang hindi pwedeng magtungo roon, kundi maging ang mga aswang. Sa mga sumunod na araw, palihim na nagtungo si Alfred sa ipinagbabawal na bahagi ng gubat sa tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataon. Sinigurado niyang hindi siya napansin ng mga bantay habang dahan-dahang nilalakbay ang makipot na daan. Sa bawat takbang ay tumitindi ang kaba sa kanyang dibdib, pero hindi niya yun pinansin dahil determinado siyang alamin ang sikreto ng lugar na yon. Ngunit sa dulo ng daan, isang malalim na bangin lamang ang bumungad sa kanya. Walang tulay, walang daan sa kabila. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy niyang pinagmamasdan ang kilos ng mga aswang. Tuwing gabi ay palaging umaalis ang mga yon kasama si Macario
upang magtungo sa iba't ibang bayan para umatake. Napagtanto ni Alfred ang isang bagay at yun ay hindi sila pinapatay ng mga aswang, hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan sila ng mga ito sa lugar na yon. Sila ang mga aliping nagpapanatili ng pamumuhay ng mga aswang at ang nagpapalakas ng kanilang komunidad. Isang umaga, habang abala si Alfred sa pagtatanim ng binhi ng gulay, ay naramdaman niyang may lumapit sa kanya. Isang anino ang tumakip sa liwanag ng araw, dahilan upang mapatingala siya. Doon ay nakita niya si Macario na nakatayo sa kanyang harapan. Magandang umaga, Macario. Ikinalulugod kong makita kang ganito, Alfred. Mukhang natanggap mo na ang buhay mo rito. Malayong malayo ka na kumpara sa unang araw mo rito. Wala naman akong ibang pagpipilian, hindi po ba? Naisip ko po na wala namang mabuting mangyayari sa akin kung manlalaban ako at hindi susunod sa mga utos nyo. Gusto ko ang sinabi mo. Tandaan mo, kung mananatili kang masunurin, mabubuhay ka rito na matagal. Mas madali ang buhay dito para sa mga taong marunong sumunod. Ipagpatuloy mo lang yan. Sige na. Ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa. Hindi na sumagot si Alfred at yumuko na lang. Muli niyang itinuon ang pansin sa kanyang gawain. Hindi nagtagal ay tumalikod na si Macario at naglakad na palayo. Muling nag-angat ng muka si Alfred at unti-unting tumalim ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang papalayong figura ng supremo ng mga aswang. Pagsapit ng gabi, sa loob ng kulungan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mga bihag. Maya-maya pa ay nagulat si Alfred nang marinig niya ang pag-iyak ng ilan sa mga bihag. Ang iba naman ay mahigpit na nakayakap sa kanilang sarili habang nanginginig sa takot. Mula sa kanyang kinauupuan ay tumayo si Alfred at lumapit siya kay Toti na tahimik na nakaupo sa tabi ng rehas na kawayan. Maging ang bata ay malungkot. Toti! Toti, ano nangyayari? Bakit balisa silang lahat? Bakit sila nag-iiyakan? Hindi sumagot si Toti. Tumingala ito sa kalangitan. Sinundan ni Alfred ang tingin nito at doon niya napansin ang isang bagay na hindi niya agad binigyan ng pansin kanina. Bilog ang buwan. Isang napakaliwanag at perpektong bilog na buwan ang nasa madilim na kalangitan. Toti, may kinalaman ba ang bilog na buwan kung bakit sila takot na takot? Oo, Kuya Alfred. Tuwing bilog ang buwan, may ritual na ginagawa ang mga aswang sa lugar na to. Ano? Anong klaseng ritual? Isa sa atin ang iaalay kay Macario. Pinapatay nila ang isa sa mga bihag at inaalay ang dugo sa kanya. Narinig ko noon na sa tuwing nakakainom ng sariwan dugo si Macario kapag bilog ang buwan, ay mas lalo tong lumalakas. Kung ganun, maaaring ako o ikaw ang iaalay mamaya kay Macario? Ganun na nga, Kuya. Kaya lahat ay natatakot kasi walang nakakaalam sa atin kung sino ang iaalay mamaya sa ritual. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Alfred. Parang may dumaloy na yelo sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan niyang nilingon ang iba pang bihag. Doon niya napagtanto na hindi pa rin pala sila ligtas sa mga aswang. Dahil isang beses sa isang buwan ay isa ang kailangan mamatay sa kanila para sa ritual na sinabi ni Toti. Sa pagkakataon din na yon ay nalaman niya na marami pa siyang hindi alam sa lugar na yon at sa mga bangungot na maaaring mangyari sa kanya mamaya o sa mga susunod na araw. Lumipas ang ilang oras, ngunit lahat ng tao na nakakulong ay gising pa rin. Maging si Alfred ay hindi na rin mapakali, lalo na't may posibilidad na siya ang mapili na alay sa ritual ng mga aswang. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang isang malakas na sigawan mula sa isa pang kulungan. Agad siyang tumayo at lumapit sa mga rehas na kawayan upang silipin ang nangyayari.
Napansin niyang halos lahat ng biyag ay natigilan rin upang panoorin ang nakakakilabot na tagpo. Isang lalaki ang pilit na hinihila palabas ng kulungan. Bakas sa mga mata nito ang takot habang nagpupumiglas sa paghatak ng 2 aswang. Sumisigaw ito, nagmamakaawa, ngunit parang walang naririnig ang mga aswang. Dinala ng mga aswang ang lalaki sa gitna ng kuta, kung saan nakatayo ang isang mataas at matandang puno. Ang paligid nito ay tila sinadyang bakante para doon isagawa ang isang madugong ritual. Matapos madala ang lalaki sa ilalim ng puno, ay saka naman dumating si Macario na nasa anyong aswang. Suot nito ang isang pulang kapa na may nakasaklob na hood. Mabilis na itinali ng mga aswang ang lalaki sa paa, saka isinabit yun sa puno ng patiwarik. Tuluyan nang napasigaw sa takot ang biktima. Umiyak yun at nagmakaawa. Pinalibutan si Macario ng mga alagad nitong aswang. Inalis ni Macario ang nakasaklob na hood sa ulo nito at isa sa mga alaga nito ang nag-abot dito ng isang matalim na karit. Habang hawak ang karit, humakbang si Macario papalapit sa lalaki. Nanlalaki ang mga mata ni Alfred habang nakatingin sa nangyayari. Nagsimula na ang ritual, Kuya Alfred. Kung mahina ang sikmura mo, huwag mo nalang panoorin. Hindi sumagot si Alfred. Nanatili siyang tahimik, ngunit dinig na dinig niya ang hikbi at sigaw ng ibang bihag. At sa isang iglap, gamit ang karit, ay marahas na ginilitan ni Macario ang leeg ng lalaking nakabitin ng patiwarik. Agad bumalong ang mainit at pulang dugo mula sa sugat nito sa leeg. Bumaha ang dugo pababa sa mukha ng biktima na nagpipititlag pa bago tuluyang malagutan ng hininga. Nanginig si Alfred sa galit habang pinapanood si Macario na tumapat sa dumadaloy na dugo. Tumingala si Macario at sinahod nito ang dugo gamit ang bibig. Nilasap nito ang sariwang dugo na parang isang halimaw na gutom na gutom. Nang matapos yun, itinapon ni Macario ang karit at malakas itong sumigaw na sinundan din ng sabay-sabay na pagsigaw ng mga alagad nito. Ngunit sa halip na takot, galit ang lumukob kay Alfred. Namuo sa loob niya ang isang matinding puot sa mga aswang na naroon. Nangako siya sa kanyang sarili na kung tatakas siya mula sa impyernong lugar na yon, ay hindi siya aalis ng mag-isa. Isasama niya ang lahat ng biyag na katulad niya. Ilang minuto nang tapos ang ritual, pero hindi pa rin makatulog si Alfred. Nakahiga siya sa malamig at matigas na sahig ng kulungan habang nakatingin sa bilog na buwan. Umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan ang nakakatindig balahibong sigawan at iyakan mula sa ritual kanina. Paulit-ulit niyang naaalala ang pagtilamsik ng dugo at ang malagim na eksena kung saan nilasap ni Macario ang dugo ng isang inosenteng bihag. Maya-maya pa, unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata niya hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog at dinala siya ng kanyang diwa sa isang panaginip. Sa panaginip ni Alfred ay naglalakad siya sa gubat. Pamilyar ang lugar at agad niyang napagtanto na yun ang ipinagbabawal na bahagi ng gubat na ilang beses niya nang pinuntahan. Hindi nagtagal, narating niya ang makipot na daan na ilang beses niyang nilakaran noon. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa gilid ng bangin. Natigilan si Alfred nang may nakita siyang isang matandang ermitanyo na nakatayo sa gilid ng bangin. Mahaba ang buhok at balbas nito at nakasuot ng isang mahabang damit na umaabot sa talampakan nito. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Bukas ng gabi, magpunta ka rito. Kailangan ng simula ng pag-aaklas. Naputol ang panaginip ni Alfred nang bigla siyang nagising. Agad siyang napabalikwas ng bangon, ngunit sa halip na takot,
Isang matinding sigla ang pumuno sa kanyang puso. Agad niyang naisip na baka ang panaginip na yon ay isang pangitain upang tuluyan na silang makaalis sa lugar na yon ng mga aswang. Nang sumunod na araw, gaya ng nakasanayan, ay maghapong nagtrabaho si Alfred. Buong araw siyang naghakot ng kahoy, naglinis sa paligid ng kuta ng mga aswang at tumulong sa pagtatanim. Nang magsimula ng dumilim ang paligid at naging abala na ang ibang mga aswang sa pamimigay ng pagkain, sinamantala ni Alfred ang pagkakataon na yon. Pasimple siyang humakbang papalayo at tiniyak niya na walang makakapansin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumusot sa pagitan ng mga kubol at tumakbo siya papunta sa gubat. Habang naglalakad si Alfred sa makapal na kakahuyan, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin sa kanyang batok. Napalingon siya at naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Agad siyang nagtago sa likod ng isang puno. Sa lupa, napansin niya ang isang sanga na may matulis na dulo. Dinampot niya yon at naghintay siya ng tamang pagkakataon upang umatake. Narinig ni Alfred ang papalapit na mga yapak. Isang anino ang gumalaw sa kanyang harapan. Sa isang mabilis na kilos, lumabas siya mula sa likod ng puno at itinutok ang matulis na sanga sa taong sumusunod sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Toti. Kuya Alfred, huwag mo akong sasaktan! Ako to, si Toti! Toti, anong ginagawa mo rito? Nakita kasi kitang umalis kanina habang namimigay ng pagkain. Saan ka ba pupunta? Kapag may aswang na nakakita sa'yo, sigurado mapaparusahan ka. At kapag minalas-malas ka, baka patayin ka nila. Toti, kailangan ko magpunta sa ipinagbabawal na lugar dito sa gubat. May kutob ako naroon ng sagot kung paano tayo makakalaya rito. Kuya, alam mo ba kung gaano kadelikado ang gagawin mo? Bukod sa baka mahuli ka ng mga aswang, baka paglaruan ka pa ng mga engkantada. Wala na makakapigil sa akin, Toti. Ito na lang ang natitira nating pag-asa. Kaya bumalik ka na rin sa kuta, bilisan mo. Sige na, pabayaan mo na ako sa gusto kong gawin. Hindi ako babalik to nang hindi ka kasama, kuya. Ang kulit naman. O sige. Alam ko naman na hindi kita mapipilit. Ganito na lang, magbantay ka na lang dito. Kapag may nakita kang aswang, sumigaw ka kagad ha. Umango si Toti at nagtago sa likod ng puno habang si Alfred naman ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Tinaak niya ang makipot na daan hanggang sa makarating siya sa bangin. Doon ay nakita niya ang matandang ermitanyo na nakita niya sa kanyang panaginip. Nakatalikod yon sa kanya. Maya-maya pa ay marahang yung humarap sa kanya. Ikaw, hindi ako maaaring magkamali. Ikaw ang ermitanyong nakita ko sa panaginip ko. Masaya ako na nakuha mo ang mensaheng ibinigay ko sa iyo sa pamamagitan ng panaginip, Alfred. Sino ka ba? Bakit mo alam ang pangalan ko at bakit mo ako pinapunta rito? Naglakad ang ermitanyo papalapit kay Alfred at inilahad nito ang isa nitong palad. Doon ay may isang kakaibang kwintas na may kakaibang palawit. Ang palawit ay parang buto ng isang prutas o halaman, ngunit hindi matukoy kung ano ito. Itim ang kulay nun at maraming pahalang na guhit. Oblong ang hugis nun, ngunit matulis ang magkabila ang dulo. Inilahad ni Alfred ang kamay niya at inilagay naman ng ermitanyo doon ang kwintas. Ano ho ito, Tatang? Yan ang mutya ng salsagan kalog. Mas makapangyarihan yan dahil binasbasan yan ng mga engkantada na narito sa gubat. Nais kong ipagkatiwala yan sa'yo. Teka, bakit mo to binibigay sa akin? Anong kayang gawin ito? Kapag isinuot mo yan, mapapalakas niya ng iyong katawan, lalakas ang iyong pandinig, at mas bibilis ang iyong pagkilos. Ngunit higit sa lahat, mabibigyan kanya ng tapang na pangunahan ang pag-aaklas laban sa mga aswang.
Napatitig si Alfred sa mutya. Desperado na siyang makatakas at mailigtas ang lahat ng bihag na naroon. Kaya kahit hindi siya sigurado kung totoo ang sinabi ng ermitanyo sa kanya, ay kumapit na lang siya sa sinabi nito tungkol sa mutya. Walang pagdadalawang isip na isinuot niya yon sa kanyang leeg. Agad na naramdaman ni Alfred ang kakaibang enerhiya na dumaloy sa buong katawan niya. Para siyang binuhusan ng apoy sa loob. Biglang lumiwanag ang kanyang paningin at tumalas din ang kanyang pandinig. Nakita ng mga engkantada na ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari ng mutya ng Salsagan Kalog, Alfred. Sana magtagumpay ka na mapalaya ang mga bihag ng mga aswang. Salamat, Tatang. Iparating niyo rin po sa mga engkantada ang pasasalamat ko. Pero kailangan ko na pong umalis. Baka makahalata na ang mga aswang na wala ako sa kuta nila. Walang problema, Alfred. Sige na, humayo ka na. Tumalikod na si Alfred sa ermitanyo. Ngunit bago pa siya makalayo, ay naisip niyang itanong sa ermitanyo kung paano niya mapapagana ang mutya ng Salsagang Kalog. Ngunit sa kanyang paglingon, ay wala na roon ang ermitanyo. Imposibleng mawala yun ng ganong kabilis. Kaya napagtanto niyang mahiwaga ang ermitanyo na kanyang nakausap. Mabilis na bumalik si Alfred sa pinagtaguan ni Toti. Nang makita siya ni Toti, agad itong tumayo at lumapit. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo, kuya. Ang tagal mo. Tara na, Toti. Kailangan na natin bumalik sa kuta. Bilisan natin! Hinila ni Alfred sa braso si Toti at mabilis silang tumakbo pabalik sa kuta ng mga aswang. Habang tumatakbo, ay nagtanong pa rin si Toti. Ano ba nangyari doon, kuya? May nakita ka ba? Malapit na tayo makalaya, Toti. Makakabalik na tayo sa mga pamilya natin. Ano? Paano? Nakuha ko ang isang bagay na magiging susi natin para makalaban sa mga aswang. Ano? Anong bagay yung kuya? Saka na ako magpapaliwanag sa'yo. Bilisan na natin. Ano ba yan, kuya? Nakakabiting ka naman eh. Hindi na ito pinansin ni Alfred. Ang nasa isip niya ay ang makabalik na kagad sila sa kuta bago pa may makapansin sa kanilang pagkawala. Ilang saglit pa, natanaw na nila ang kuta ng mga aswang. Nakita nila, kaunti na lang ang pila ng mga bihag na naghihintay ng kanilang pagkain. May ilang aswang pa ring nagbabantay, ngunit karamihan ay abala sa pamamahagi ng pagkain. Dahan-dahan silang humalo sa hulihan ng pila at pinanatili nila ang natural na pagkilos para hindi sila mahalata. Buti na lang, walang nakapansin sa atin. Akala ko talaga mabubuking na tayo, kuya. Tumingin si Alfred sa paligid at hinawakan niya ang bagay na nakasabit sa kanyang leeg. Naramdaman niya ang init at lakas na nagmumula roon. Ipinasok niya yon sa loob ng kanyang damit upang walang ibang makakita ng mutya ng Salsagang Kalog. Makalipas ang ilang oras, ay tulog na ang lahat ng biyag sa kulungan na kinaroroonan ni Alfred. Ngunit si Alfred ay gising na gising pa rin. Nakaupo siya sa isang sulok habang mahigpit na hawak ang mutyang nakasabit sa kanyang leeg. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya ang lahat ng sinabi sa kanya ng ermitanyo. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang payat na katawan ng mga bihag. May awang humaplos sa puso niya. Sa tagal na niyang nabubuhay, ay noon lang siya nagkaroon ng pakialam sa ibang tao. Noong nasa mansyon pa siya ng kanyang ama, ay tanging sarili lang niya ang kanyang iniisip. Maya-maya pa ay humiga na si Alfred at sinabi niya sa kanyang sarili na bukas ay kailangan niya nang simulang kausapin ang ibang bihag upang masimulan na nila ang pag-aaklas at paglaban sa mga aswang. Kinabukasan, hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Alfred. Habang naglalakad sila papunta sa lupa kung saan sila nagbubungkal at nagtatanim, ay sinimulan niya ang palihim na pakikipag-usap sa ilang bihag na sa tingin niya ay may lakas ng loob na lumaban. Nilapitan niya si Goryo
na may malaking katawan. Oryo, may sasabihin ako sa'yo. Huwag kang maingay. Nagbabalak akong labanan ng mga aswang. Kailangan na nating kumilos. Hindi tayo pwedeng manatili dito habang buhay. Hindi tayo dito mamamatay. Labis ang tuwa ni Alfred nang sabihin ni Goryo na matagal na nitong gustong umalis sa lugar na yon, pero hindi nito alam kung paano. May paraan, Goryo. May paraan. Pero hindi ko to magagawa mag-isa. Kailangan ko ng mga kasama. Hindi lang si Goryo ang kinausap niya. Isa-isa niyang nilapitan ang iba pang bihag. Si Berto na dating mangingisda, si Kaloy na dating karpintero, pati ang babaeng si Rosa na dating tindera sa palengke. Sa una ay may pag-aalinlangan ang ilan, pero ipinaliwanag ni Alfred na kung hindi sila aalis sa lugar na yon, ay baka isa na sa kanila ang sumunod na ialay sa susunod na pagbilog ng buwan. Doon na sumang-ayon ang marami kay Alfred. Tuwing gabi, habang kumakain ay nag-uusap sila ng palihim sa kanilang plano. Napagkasunduan nilang hindi lang basta tumakas, kundi ang labanan at ubusin ang mga aswang upang wala nang mabiktima ang mga yon na ibang tao. Sa mga sumunod na araw, habang nagtatrabaho, ay patuloy silang nagpaplano. Kapag umaalis ang mga aswang upang sumalakay sa ibang bayan, sinasamantala ni Alfred ang pagkakataon na yon para kausapin ang iba pang bihag. May ilan na takot at ayaw makisali, ngunit mas marami ang nais lumaban at yun ang mahalaga para sa kanya. Isang gabi, nakahiga si Alfred sa loob ng kulungan habang nilalaro ng mga daliri niya ang mutya ng salsagang kalog. Katabi niya si Toti na halatang hindi mapakali. Kuya, yan ba yung sinasabi mong bagay na nakuha mo dun sa ipinagbabawal na lugar sa gubat? Oo, Toti, tama ka. Ito ang mutya ng salsagang kalog na ibinigay sa akin ng isang ermitanyo. Ito ang gagamitin ko para pangunahan ang pakikipaglaban kina Macario. Kuya Alfred, kinakabahan ako sa plano natin. Paano kung hindi tayo magtagumpay? Paano kung mapahamak tayo? Natatakot ako, kuya. Toti, itong tandaan mo. Mas nakakatakot kung habang buhay tayo mananatili sa impyernong lugar na ito. Gusto mo bang hintayin na lang natin ang araw na maging alay tayo ng mga aswang na yung kay Macario sa tuwing bilog ang buwan? Ayoko mamatay dito, Kuya Alfred. Kaya nga lalaban tayo, di ba? Alam mo, ang dami ko nang nagawang mali sa buhay ko. Ang dami kong desisyon na pinagsisihan ko. Pero ang pinakamalaking pagkakamali ko, hindi ako naging mabuting anak sa tatay ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang bumawi sa kanya. Pero baka huli na ang lahat. Baka kahit magbalik pa ako sa amin, ay hindi niya na ako tanggapin. Pero gusto kong gumawa ng isang bagay na alam kong maipagmamalaki niya. Kahit sa huling pagkakataon. Bago ako matulog, magdadasal ako, kuya. Sana magtagumpay tayo. Sana malalo tayo labang kina Macario. Salamat, Toti. Sige na, matulog ka na. Makalipas ang ilang sandali, ay nakatulog na si Toti. Pero si Alfred ay nanatiling gising dahil hindi niya kayang makatulog agad, lalo na't nalalapit na ang araw ng kanilang pag-aaklas. Lumipas pa ang ilang araw, hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Alfred at ng iba pang mga bihag. Mas naramdaman ni Alfred ang lamig ng hangin nang matapos ang kanilang trabaho. Maraang inilapag ng mga bihag ang kanilang mga gamit sa pagtatrabaho, gaya ng mga asarol, itak at palakol sa loob ng isang lumang kubo na siyang imbakan ng mga yon. Si Alfred, tulad ng kanilang napag-usapan, ay sinadya niyang magpahuli sa paglalagay ng ginamit niyang asarol sa kubo. Alam niya na ang huling maglalagay ng gamit sa kubo ang nakatokang magkandado ng kubo. Nang matiyak niyang wala nang nakatingin sa kanya, ay kinuha niya ang isang itak at itinago yon sa likod ng kanyang pantalon. Matapos yon,
ay marahan niyang isinara ang pinto, ngunit hindi niya yon kinandado. Habang naglalakad si Alfred papunta sa pila ng mga kumukuha ng pagkain, hinawakan niya ang mutya ng salsagang kalog. Gabayan mo ko sa laban na ito. Gabayan at protektahan mo kaming lahat. Ikaw na lang ang natitira naming pag-asa. Nagtungo na si Alfred sa pinakahulihan ng pila. Habang papalapit siya sa unahan, ay panay na ang dasal niya. At nang siya na ang nasa harapan ng aswang na namimigay ng pagkain, ay walang pag-aalinlangang hinugot ni Alfred ang itak mula sa likod ng kanyang pantalon. Mabilis niyang ginilitan ng leeg ang aswang na siyang naging hudyat ng kanilang pag-aaklas. Nagkagulo ang lahat. Agad na napansin ng ibang mga aswang ang nangyari. Ngunit bago pa makagalaw ang mga aswang, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Alfred sa buong kuta. Ngayon na! Kunin niyo na ang inyong mga sandata! Sabay-sabay na tumakbo ang lahat ng mga bilanggo patungo sa kubo kung saan nakatago ang mga gamit sa pagtatrabaho. Sa loob lamang ng ilang segundo, nabuksan ang pinto nun at nagkanya-kanya ang lahat sa pagkuha ng itak, palakol at asarol. Nang makakuha na ang ilang mga tao ng kanilang sandata, ay doon na nagsimula ang digmaan ng mga bihag laban sa mga aswang. Sa gitna ng kaguluhan, malakas na sumigaw si Alfred upang bigyan ng direksyon ang mga kasama. Huwag kayong magkanya-kanya! Sama-sama tayo! Protektahan ang mahihina! Puntiryahin niyo ang puso at leeg ng mga aswang! Hindi nagpatalo ang mga aswang at umatake rin ang mga yon. Ngunit mas marami sa mga bihag ang determinadong lumaban. Isang matandang magsasaka ang gumamit ng kanyang asarol para atakihin ang isang aswang. Isang babae naman ang buong lakas na inundayan ng itak ang dibdib ng isa pang aswang. Ngunit lahat ay natigilan sa pagdating ni Macario na nasa anyong aswang. Tumayo si Macario sa gitna at matalim na tinignan ang mga bihag. Mga walang utang na loob! Pinakain ko kayo! Hinayaan ko kayo mabuhay sa aking mundo! Tapos ganito lang ang isusukli niyo sa akin! Anong utang na loob ang sinasabi mo, Macario? Ninakaw mo ang aming kalayaan! Ikinulong mo kami sa impyernong lugar na to at ginawa mo kaming alipin para sa pansarili mong interes! Kaya wala kaming utang na loob sa'yo, demonyo ka! Napansin ni Alfred ang pag-atras ng ilang bihag. Ramdam niya ang takot ng mga ito kay Macario. Mga kasama, huwag kayong matakot! Mananalo tayo sa laban na to kung magtutulungan at magkakaisa tayong lahat! Ikaw ang may pakaranan lahat ng ito, Alfred! Ang dapat sa'yo ay mamatay! Hindi na sumagot pa si Alfred at sinugod na niya kagad si Macario upang ipakita sa mga kasama niya na walang dapat ikatakot ang mga ito kay Macario. Naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang buong katawan mula sa mutya ng salsagan kalog. Tinarget ni Alfred ang leeg ni Macario, ngunit mabilis nitong naiwasan ang pag-atake niya. Hindi sumuko si Alfred. Sa pangalawa niyang pagsugod ay inilagay niya ang buong puwersa sa kanyang braso at hinataw ang dibdib ni Macario. Tumama ang talim ng itak sa dibdib nito at nag-iwan ng malalim na sugat. Napaurong si Macario habang matalim ang tingin kay Alfred. Nakita niyo na, mga kasama! Hindi siya ganun kalakas gaya ng akala natin! Lumaban tayo! Huwag tayong matakot sa kanila! Nang makita ng mga bihag na nasugatan ni Alfred si Macario, ay nakita ni Alfred na nagising ang natatagong tapang ng mga bihag. Muling nagliyab ang kanilang determinasyon na lumaban para sa kanilang buhay at kalayaan. Nag-umapaw ang sigawan, galit at pagiganti ng mga bihag. Ang mga bihag na dating takot at walang laban ay naging parang mga mandirigma na walang takot na nakipaglaban sa mga aswang. Habang abala ang iba sa pakikipaglaban, si Alfred naman ay nakatutok kay Macario. Sa kabila ng sugat ni Macario ay hindi ito nagpakita ng panghihina. Sa halip, lalo pa itong nagalit.
Ikaw, Alfred, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Tapos na kami matakot sa'yo, Macario. Ngayong gabi, sinisiguro ko na makakalaya na kami sa'yo! Mahigpit na hinawakan ni Alfred ang itak at huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang matinding enerhiyang dumadaloy sa kanyang buong katawan mula sa mutya ng salsagang kalog. Ang enerhiyang yon ang nagbigay ng lakas at nagpagaan sa kilos ni Alfred. Sa isang iglap, sumugod si Macario kay Alfred. Napakabilis ni Macario at halos hindi ito mahagip ng mata ni Alfred. Ngunit dahil sa gabay ng mutya, mabilis na naiwasan ni Alfred ang bigwas ng matatalas na kuko ni Macario. Mabilis siyang gumulong sa gilid at sumugod pabalik. Inundayan niya ng saksak ng itak ang tagiliran ni Macario. Bumaon ang talim ng itak sa katawan ni Macario, ngunit hindi yun naging sapat upang mapatumba niya si Macario. Sinubukan ng supremo ng mga aswang na sakmalin si Alfred, ngunit mabilis niyang naiwasan ang pag-atake nito. Mabilis na pinaikot ni Alfred ang itak sa kanyang kamay at muli siyang nagpakawala ng matinding pag-atake. Isang malalim na sugat ang iniwan niya sa balikat ni Macario na naging dahilan para mapasigaw ito sa labis na sakit. Sa galit ni Macario ay ubod lakas nitong sinuntok si Alfred at hindi yun nagawang iwasan ni Alfred. Tumama ang suntok na yun sa dibdib niya at tumalsik siya palayo at bumagsak siyang pasadsad sa lupa. Bahagyang kinapos sa paghinga si Alfred. Malakas na humalakhak si Macario na parabang nanalo na ito sa laban. Hinawakan ni Alfred ang mutya ng salsagang kalog at sa pagkakataon na yon ay mas lalo niyang naramdaman ang kapangyarihan ng mutya. Nag-alab muli ang kanyang katawan sa kakaibang determinasyon na kanyang nararamdaman. Mabilis siyang tumayo at ang nasa isip lang niya ng sandaling yun ay kailangan niya nang tapusin ang laban. Huminga ng malalim si Alfred at muling umatake. Sa pagkakataon na yon ay mas mabilis na gumalaw si Alfred. Nilagpasan niya ang mabibigat na atake ni Macario at sa wakas, nakita niya ang kanyang pagkakataon nang sandaling bumaba ang depensa ng supremo ng mga aswang. Sa isang mabilis na paggalaw, umiwas si Alfred sa atake ni Macario at sa kanya itinarak ng malalim ang itak sa tagiliran ni Macario. Pumalaw sa sakit si Macario, ngunit hindi pa tapos si Alfred. Muli niyang ibinaon ang talim ng itak sa balikat ni Macario. Nang bumagsak si Macario sa lupa, ay halos wala na itong lakas. Lumapit si Alfred sa harap ni Macario at tinignan ito ng matalim. At sa huling pagkakataon, itinaas ni Alfred ang kanyang itak. At isang napakalakas na taga ang pinakawalan niya na siyang pumutol sa ulo ni Macario. Bahagyang naluwa si Alfred nang sa wakas ay nagawa niyang wakasan ang buhay ng supremo na mga aswang na bumihag at nagpahirap sa kanilang lahat. Nang nakita ng mga kasama ni Alfred na nagawa niyang mapatay si Macario, ay mas lalong lumakas ang loob ng mga yon para makipaglaban. Isa-isa nilang pinaslang ang mga natitirang aswang hanggang sa wala nang natira sa mga yon. Napuno ang buong lugar ng sigawan ng tagumpay at iyak ng kasiyahan mula sa mga dating bihag. Naluluwang pinagmasdan ni Alfred ang mga kasama niya. Pagod man ang kanyang katawan, ay mas matimbang ang pakiramdam ng tagumpay. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang itak bago tumingin sa mutya ng salsagang kalog na nakasabit sa kanyang leeg. Alam niyang yun ang nagbigay sa kanya ng lakas upang labanan si Macario. Maya-maya pa ay masayang lumapit si Toti sa kanya. Kuya Alfred! Kuya Alfred! Maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magkakaroon ng tapang na lumaban. Wala yun, Toti. Isa pa. Tayong lahat ang naging dahilan kung bakit malaya na tayo ngayon. Kung hindi tayo nagkaisa, ay malamang bihag pa rin tayo ng mga demonyong aswang na yan.
Pero ikaw ang naging dahilan kung bakit kami lumaban, kuya. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Salamat, Toti. Kailangan din natin pasalamatan ang mutya ng Salsagang Kalog at ang ermitanyo nagbigay nito sa akin. Hindi lang ako ang pinotrektahan nito, kundi tayong lahat. Malaya na tayo, Toti. Malaya na tayo. Makakauwi na tayong lahat. Nang sabihin ni Alfred ang huling pangungusap, ay napansin niya na biglang nalungkot si Toti. Oh, bakit, Toti? Anong problema? Kasi kuya, wala naman na akong uuwian eh. Ha? Teka, anong ibig mo sabihin? Nung kinuha kami ni nanay ni Macario sa bahay namin, ay pinatay nila si tatay. Si nanay naman, inalay nila sa ritual bago pa kami dumating dito, kuya. Natahimik si Alfred. Ramdam niya ang bigat ng pinagdadaanan ng bata. Alam niyang walang salitang makakapagpagaan ng sakit na yon. Hanggang isang bagay ang kanyang naisip. Yumukod siya at ipinatong niya ang isa niyang kamay sa balikat ni Toti. Kung ganon, sumama ka na lang sa akin, Toti. Ano, kuya? May bahay kami, Toti. Hindi kita hayaang mag-isa. Simula ngayon, pamilya na kita. Doon ka na lang tumira, kasama ko at ang tatay ko. Kuya? Oo, pambawi ko to sa'yo. Dahil ikaw ang unang kumausap sa akin nung napunta ako dito. Kahit palagi kitang sinusungitan nun, hindi mo pa rin ako nilayuan. Salamat! Salamat, Kuya Alfred! Maraming salamat sa'yo! Tumulo ang luha ni Toti, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang saya. Hindi na nito napigilan ang sarili at niyakap na nito ng mahigpit si Alfred. Hinaplos naman ni Alfred ang likod ng bata na para bang sinasabi niya na kailanman ay hindi na mag-iisa si Toti. Matapos ang lahat ay nagkanya-kanya na ng uwi ang lahat ng mga bihag. Ang ilan ay naglakad ng magkakasama, habang may iba namang tahimik na naglakad palayo. Dala ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay sa lugar na yon. Si Alfred at Toti naman ay magkasamang naglakbay pauwi. Nagawa nilang makiusap sa isang driver ng truck na ihatid sila sa pinakamalapit na barangay sa baryo ni na Alfred. At mula roon ay naglakad na sila papunta sa mansyon ng tatay ni Alfred. Nakilala naman si Alfred ng gwardiya na nasa gate, kaya pinapasok siya nito. Hindi napigilan ni Alfred ang maging emosyonal habang naglalakad siya palapit sa mansyon na matagal niya nang hindi nakita. Pagkapasok nila sa sala, ay agad niyang nakita ang kanyang amang si Emilio na nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng dyaryo. Hindi makapaniwalang napatayo si Emilio habang nakatingin kay Alfred. Nanlalabo ang paningin ni Alfred dahil sa luha na tuluyang kumawala sa kanyang mga mata. Papa! Patawad po, Papa! Naubos ko po ang lahat ng perang minana ko sa inyo. Ginamit ko po ang pera sa pagwawalda sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Alam ko pong wala na po akong mukhang may haharap sa inyo. Pero gusto ko po sanang bumalik dito sa bahay. Kahit gawin niyo po akong isang alila, gagawin ko po. Basta't makabalik lang po ako dito. Pumikit si Alfred at inihanda ang sarili sa galit ng kanyang ama. Mabilis na lumapit si Emilio kay Alfred at niyakap siya ng mahigpit. Wala akong pakialam sa perang yun, anak. Walang araw na lumipas na hindi ko ipinagdasal na muli kang bumalik. Patawarin niyo ako, Papa. Patawarin niyo ako. Tama na. Tama na, anak, huwag ka nang umiyak. Ang mahalaga, natagpuan mo ang daan pabalik sa bahay natin. Masaya ko na inako mo ang iyong pagkakamali. Tutulungan kitang magsimula ulit, anak. Hindi na nakapagsalita si Alfred. Ang lahat ng kanyang takot, pagsisisi
at pangungulila ay naglaho sa isang yakap. Maya-maya ay tinawag ni Emilio ang mga kasambahay at inutusan nito ang mga yon na katayin ang pinakamalaking baka at anito ay kailangan nilang maghanda ng masasarap na pagkain dahil bumalik na ang anak niyang si Alfred. Hindi makapaniwala si Alfred sa bilis ng pagtanggap ng kanyang ama, kaya napagtanto niya na walang magulang ang kayang tiisin ang anak. Pero madalas ay may mga anak na kayang tiisin ang magulang. Hindi man kagad natanggap ng kanyang kapatid ang pagbabalik niya. Kalaunan ay natutunan nitong muling buksan ang puso para sa kanya. Ang kapatid pa nga niyang matanda ang tumulong sa kanya upang pamahalaan ang kanilang manukan na siyang naging bagong simula para kay Alfred. Pumayag si Emilio na doon na rin manirahan si Toti sa kanilang bahay at itinuring nila itong tunay na bahagi ng pamilya. Pinili nina Alfred at Toti na ilihim ang tungkol sa kuta ng mga aswang sapagkat alam nilang mahihirapan ng iba na paniwalaan yon. Ngunit isang bagay pa rin ang patuloy na nagpapaalala kay Alfred sa lahat ng kanyang masalimuot na pinagdaanan. Ang mutya ng salsagang kalog para kay Alfred ay hindi lamang yun isang makapangyarihang mutya, kundi isang simbolo ng kanilang paglaban at paglaya mula sa kasamaan.